Ang larawan ni John Nariel Casimero muling pinaglaruan, isinali sa press conference ni Inoue at ni Nakatani. Naoya Inoue gustong tapusin ang knockout si Picasso at narito ang buong kwento. Muling naging sentro ng katatawanan sa social media si John Nariel Casimero matapos kumalat ang edited photo kung saan makikitang tila umiiyak siya sa gitna ng press conference ni Naoya Inoue at ni Junto Nakatani, dalawang Japanese boxing stars na nakatakdang maglaban sa Disyembre sa Riyadh, Saudi Arabia sa naturang larawan. Malinaw na inedit ang imahe ni Casimero at sinama sa backdrop at audience area ng event habang tila may ekspresyon na umiiyak. Maraming mga netizens ang natawa, ngunit mas marami rin ang mga nadismaya dahil tila patuloy ang ginagawang meme material ang dating world champion mula sa Pilipinas. Ilang taga-suporta ni Casimero ang nagayag ng pagkadismaya, sinabing hindi na ito simpleng biro, kundi pangungot siya na sa isang boksingero na minsang nagdala ng karangalan sa bansa. Sa kabilang banda naman, may ilan naman nagsasabi na bahagi lamang ito ng boxing banter sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng kampo ni Casimero at ni Inoue. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Casimero hinggil sa kumakalat na larawan. Ngayon pa man, patuloy itong pinag-uusapan online at muling patunay na kahit hindi kasama sa laban, malakas pa rin ang pangalan ni John Nariel Casimero sa mundo ng boxing at sa social media. Samantala, buo ang kumpiyansa ng undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue na tapusin sa knockout ang kanyang susunod na laban kontra yan sa WBC No. 2 contender na si Alan Picasso Romero ng bansang Mexico sa nalalapit na Night of the Samurai. Isang major boxing event na gaganapin sa December 27 sa Riyadh, Saudi Arabia bilang bahagi ng prestiyosong Riyadh season. Sa ginanap na press conference sa Tokyo noong November 7, pagkatabing umupo si Inoue at ang dating unified bantamweight champion na si Junto Nakatani na siya namang lalaban sa semi-final bout ng parehong card. Ang dalawang Japanese boxing stars ay unang beses na lalahok sa isang international event, isang malinaw na pahiwatig na inaabangan ang All Japanese Super Fight na nakatagdang gaganapin sa Tokyo Dome sa May 2026. Ayon kay Inoue, hindi lamang ito isang karaniwang laban kundi isang kritikal na paghanda para sa kanyang inaasam na pagharap kay Nakatani sa susunod na taon. Ito ay napakalagang laban para sa akin. Gusto kong ipakita na kaya kong tapusin ng malinaw, hindi lang basta manalo. I want to finish Picasso properly. Wika ni Inoue na puno ng determinasyon habang hinahamon ang sarili na mapakitang gilas sa harap ng buong mundo. Binigyan diin ng 32 anyos na si Inoue na si Picasso ay isang mataas kaya't hindi magiging madali ang laban. Ngayon pa man tiniyak niyang naganda siya ng todo upang makapagsagawa ng magandang kombinasyon ng bilis, lakas at presyon. Hindi ito magiging madali pero gusto kong matapos ito sa knockout. I want to show the knockout version of Inoue again. Dagdag pa niya. Sa press conference, naging mahinahon ngunit kapansin-pansin ang tensyon sa pagitan ni Inoue at ni Nakatani. Nakapwa, seryoso at tahimik habang nakaupo sa entablado. Hindi man sila nag-usap sa harap ng mga kamera. Binawi ito ni Inoue sa isang magaan na komento. Matapos ang event, wala lang talagang pagkakataon kanina pero sa likod ng entablado, masaya kami nagkwentuhan ayon kay Inoue. Ang event sa Riyadh ay itinuturing na pinakamalaking international boxing showcase na lalahukan ng mga Japanese fighters sa ilalim ng Riyadh season. Kabilang sa 6 na kasaling atleta ay ilang mga pinakamahusay na boksingero mula sa Japan na magdadala ng kulturang samurai spirit sa entablado ng Saudi Arabia. Mga kakwento, ang laban ni Inoue kontra kay Picasso ay nasang magiging matinding aksyon at simbolo ng kanyang pagganda bago ang potensyal na pinagmamalaking laban sa kasaysayan ng boxing sa Japan. Ang Inoue vs Nakatani Showdown sa Tokyo Dome para sa mga fans ang December 27 ay hindi lang basta petsa ng laban. Ito ay magiging pagsubok sa pamamayani ni Naoya Inoue bilang halimaw ng Japan na sa buong mundo ay hinahangaan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento.
kay kakwentong Ruel Lizardo, kay kakwentong Junjun Lariosa, kay kakwentong Jean Juegos, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.